Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Namian ang taon kiniha sa mga kaigsuunan, kauturan nga nagadaig sa Ginoo nga malipayon. Praise God. So na kay mga bersikulo diri mga uran, dili ko hilig tani mga sulat pero wala yung isulat yun. Hindi ko malimot mga uran. Usa diri sa ato ang theme sa integrity ang Job chapter 2 verse 3. Unahon na ito ni ang Job chapter 2 verse 3. Sa King James lang version. Mauni ang verse kaga may ari ko diri nga support po nga verse ng Quran. Praise God. Job chapter 2 verse 3. Kaga prepare Proverbs chapter 11. Job chapter 2 verse 3, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man. Kada mention ani, kada basa, duha na kagabi, galingo-lingo ko, perfect and upright man. One that feareth God and eschewed evil. And still he holdeth fast his integrity. Although thou movest me against him to destroy him without cause. This Proverbs chapter 11 verse 1 to verse 5. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath. Tandaan natin this. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Amen. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Ato ang overseer, ako ang gihangyo sa pagpamuyo, kagubod ang atong mga ministers. Salamat po Diyos sa iyong mga pagpalaon sa aming saliwag. Dahil Ginoo sa mga spirituhanon ng mga puso na naghahatag po Diyos sapat sa among mga spiritual. Salamat po Diyos ng ikaw Diyos na wala nagabuntag sa paghatag Ginoo ng lasig sa among pagbuo. Sa among Diyos dedikasyon na sa iyo. Sini nga mga pulong na among karon nga mabatian. Sinagyo Diyos sa baka sa iyong report, pag-uman din ng Luyas, na titik-titik kung magbahin-bahin sa tagsaka mga pulong na iyang Diyos na akupon na rin sa iyo. Lord Jesus Christ, nagbuga kami, padayon ng Diyos, at ang mga maluyahon sa pagbuo, at may mga sinadala sa mga kasing-kasing, tinabuhi sa iyo Diyos na oras. Ikaw, Diyos, magatandog sa imong balaan pa mo. Nagi o Diyos sa mga pulong na mabatian sa tingatak ng Diyos sa kakalipon. Amon kinakalipay ang pagdawat sa mga pulong mo. Lord, nga bisan pa kung kaisa, hindi figurable sa among kabungi. Hindi bisan Ginoo para sa amin. Pero ikaw ang Diyos na nakahibalo ngayon ni makahatag kayuhan sa amin. Salamat sa iyong mga pagpakamaayo sa tanan. At wala sa isa o Diyos na hindi mo pagtagaan. Palos sunod sa ilang Diyos na pagpaniwala. Salamat sa sinikatak na Ginoo. Mamuhat ka, iho ka. Istoryaha ka ni Ginoo. Salamat sa iyong Ginoo. Pagpatigayon sa tanan.
among ginasali ka kinatugyan sa imo makagagahong nga ngalan Kristo Jesus among Dios ka manluluwas. Amen. Praise God. Palakpak na para sa Diyos. Hallelujah. Hindi sa ang pamungo ang ngalan. Praise the Lord. From month of March, hangtod karon sa month of April, trending sa Facebook, ang mga tao nagasinggit, Duterte! Duterte! Kapatid mo? Now, this time, ato ning isinggit, Jesus! 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 Again! Strong! Like a home! Like power! With love! With understanding! Jesus! Like kakabalas sa kay Jesus! Hallelujah! Pwede na kung kamungo ang tanan. Grabe ang ilang gasto, pagtinguha, ang iban gikan sa Europe, ang iban gikan sa iban gid ng mga distansya ng mga lugar, mga turan, nagtipon lang sa head, the head, para isinggit ito ang Duterte. Nakita nila, mga turan, para nila sa ilang kinabuhi, tako ang nahimo ni Duterte sa ilang kinabuhi. Before ang time, mga turan, praise God, kay nag-agyo ko ni Brajani, kabutangan kong time, 45 minutes maximum ang pagsugod na patundri mo. Grabe ang ilang gasto. Di-interview sa mga vloggers kag sa mga local na patundri mo nga broadcasters or mga reporters na nagkadto dito sa Daheg. May mga tao dito na nagtililipon sila in 80 different places, nagtililipon sila. Naggasto yun sila, mga turan, ako po na kayo ang ilang expenses. Ang ila lang ginahimo dito, Duterte! Simple as that. Pero naggasto sila o pila ka libo-libo. Karon, kung na may naggasto diri thousands from Pastor Arnel, Sambuanga, Artilim, sila ni Pastor Ken dito sa Antique, kami sa Hinubaan, thousands sa namo ang pamasahe pa lang, mga turan. Kag ang among ginasinggit diri, wala mi nagtulok niya because of sa mga gagmay lang na nahimok niya sa among kinabuhi. Kag wala, kag hindi ka magtulok sa iya, tungod sa gagmay na nahimo niya sa kabuhi, sa kada isa sa aton, or diri lang sa Pilipinas. Nahimo ni Duterte ang iyahang napakita within 6 years para sa tao. That's why convinced sila, kag nag-support sila sa nagpakita sa leadership within 6 years, pangkuran. Pero kung ako mo lantaw, dili siya worthy, kag dili siya perfect, mauuran, pero naggasto ang mga tao para sa iya. Kita sini nga gabi, kung naggasto diri, kung may isa man na naggasto diri sa aton, more than 1,000, God deserve sa atong pagtililipon. He deserve sa atong pagtililipon, mauuran, kag sa atong mga gastos. Kung naggasto ka sa mga bagay-bagay nga wala lang si kapuslanan, mas maggasto ta para yun sa kay Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na masugod ang time na po. Brother Johnny, salamat. Sa atong ginbasa diri mga kuran, kag sa atong ikatatlo na conference, nakita na po mga kuran nga murag kuan siya, connected gid ang ako ang sitwasyon ron. Una, ika-third year na to ni sa pagtirilik. Ika-duha, ika-third preacher ko ron. Third na. Kag ang maayo, Sister Virgin,
Para di ko matak-an sa madugayan mo, may tulura po ko papunto. Sinig ka. Okay man? Third conference. Third preacher. I have the Word of God na may 3 points ko rin mo tura. Silipin po. Bahala dyan tayo na punch. Basta ikot. Ako di mo kabalong boxing. Awkward kayo manana ko rin. Pero at least may 3 points. Dili sa pagbuba. Kung kinsa man rin nag-stand sa pagpangalagad sa Diyos na strong. Dili ko maukuran mag-deliver of message para mag-weak ang imong strong na pagtuo sa iyo. But this message tonight, para man sa mga weak, discouraged, failure, ang ining message maukuran, makapabuhi sa atong pagtuo. Dili na po kaguon na may mga kauturan diri, mauturan na dala-dala na po from hinubaan nga need i-restore ang ilang integrity diha sa Ginoo. I would like to bring you this message. Restoring integrity. Restoring integrity. Very positive ang word nga restoring or restore mga katulad. Nabalak ako ng surihanin ni naigok ni Pastorina naigok niya ang integrity. Gidala ko ni Sister Bea nalistam na ko itanan. Hurot na. Gipalukapan ni Pastor Joey. Gitira po ni Pastor Arne. Anak ko, thank you Lord. Dili ako mag-isa. Kung hinay ang inyong response sa inyong heart sa ito ang mga message, maybe this time, mukusog-kusog na gabay. Walay-wali sa pagba sa atong relasyon sa Ginoo. Wala ko'y nabasa even single word sa Bible nga nagagugba ang Diyos maukuran sa iyang mga kakauhan. Wala ko ko'y makita at surihanan ni Pastor Joey even single verse sa Bible nga ang Diyos maukuran nabasahan natin nga may kapirdihan sa iyang pagka-Diyos. Never ina recorded or never ina naka-record sa Bible maukuran nga ang atong Diyos nga ginaalagaran may kapirdihan. Salamat, Pastor Jalik, at Brother Saldi, sa tanan niya ang brethren nga nagkanta about victory. Usa ka butang nga naa sa Dios pangkuran. Ang word nga victory. Nakita na po kagabi ang mga wali sa victorious. Daw kadalik lang sa mga panahon. Last year naman ko, di yung karoon na po. Naamay mga bagko nga mga kukuran nga nakita na po. Naapoy wala karoon ng ated mga kukuran. Pero usa lang ang naa sa pamumuhay. Thank you, Lord, nga maayo ka sa kada isa sa amin. Wala kita nawalaan kag hindi kita madulaan si paglaon. Kay Dios ang atong gilaganan. Ang iban daw mag-give up na sa pagsulti. Hinay na. Hinay na. Wa na'y kwarta. Ikapoy na, natakanaw sa kabulan na. Sobra, apit. Pero hangtod karon 14 years ako sinubaan. Di ko matak-an o turan sa pagwali aning ngalan. Jesus.
Si Job, mga kuran, galingo-lingo ko kada mention, kay si Job, sa iya palang faithfulness, sa iya estado sa kabuhi, mga kuran, dili deserve ni Job. Dili niya deserve tani para sa ako ang understanding. Ngan amuto ang iyang gi-experience sa tumatay. Tungod si Job, dili tawo nga pasaway sa iyang relasyon sa Dios. Mas muingon pa ko, discern ako. Sometimes may mga failures ko. Pero para ako, dili ta ni-discern ni Job. Pero anong si Job ang naka-record sa Bible? Kag si Job ang napilian din sa Dios. Nga siya din ang gamiton, mga kauturan, nga sakiton para lang mapakita ang ngalan, mauturan, kagahom sa Dios sa tunatay. Kaya kung ikaw man, musugot pa ka kung ikaw butangan atong sitwasyon na, nagtuo ko nga dili ka musugot. Ang mga properties ni Job mauturan kung atong basahon, kaingon ko mauturan, hallelujah, dili yun basta-basta ang naa kay Job mauturan. Ako ang yung gilista dire before kung ako sa 3 points mauturan. Sanay tayo na rin dyan. Si Job, may family siya. Ang family ni Job, na sulod diri mauturan ang iyang mga kabataan. Appeal sa family ni Job ang iyang asawa. Nakita na ko mauturan kay ang kalabanan lang ang mamention ako every time na magwali ko ang kaning mga bata ni Job o ang asawa ni Job. Gi-confirm na ako sa Bible kag pamangkot ko sa atong overseer kag ipakita ko ang mga verses dire. Si Job may mga igsuon nga lalaki ug mga babae. Dili ma-mention all the time ang Quran ang iyang mga igsuon nga mga lalaki ug ang iyang mga igsuon nga babae, pero sa panimalay ni Job na-mention nila wala ang iyang ginikanan. Pero na-mention nila ang mga bata ni Job, ang asawa ni Job, kag ang iyang mga utod. May mga utod galing si Job. Now, gi-bless si Job. Isa ini sa mga assets sa kabuhi ni Job mga ukuran. Ang iyang pamilya. Kung may bata ka, blessing ina sa Diyos kag asset ina. Kung may asawa ka sa akong dimension ganina labi na sa mga pastor's wife, asset na mangkuran. Kag kung may mga utod kita ako na duha ka igsuon, usa ka bayi, usa ka laki, pero si Job may mga utod nga mga lalaki kag mga babae. Ang properties ni Job, mga kapulan. May arang si Job, properties, 7,000 sheep. O, tanan na lang, Brother Janik. Hindi ko pula nila. Imagine na to, kung tako sa kalibo lang, 70,000 na. Camels, team of oxen, 500. Camels, 3,000. Dapok pa nito na no, kaysa sa kwarta na nasa wallet. Female of donkey, 500. Many servants. Next,
Si Job mauturan kung may family siya, kag may mga property siya. May mga best friends si Job. Si Eliphaz, the Temite, si Bildad, Shohite, so far na umatay. Kailain ko tribo. Na-notice niyo? Subunan ko, kailain ko tribo. Mga tao na naa sa palibot ni Job. Family. Ang iyang mga bata, ang iyang asawa, ang iyang mga putod, properties, kag mga best friends ni Job. Now, kung basahon na itong mga uturan, akong gilantaw from chapter 1 to chapter 42 na amazing. Sa pagsugod sa introduction sa Bible chapter 1, kani sa tanan, ginlay down who was Job, kag ano ang mga butang na kay Job. Mabasa na to, sounds positive, sounds good. Ang mga bagay sa introduction sa Job chapter 1, ini tanan mga positibong butang nga naa sa kabuhi ni Job. Ni isa sa aton subong mga uturan, hindi makakompare sa assets ni Job sa iyang kabuhi sadto na tayo. May good health pa si Job. Healthy ang iyang physical, healthy man ang iyang relation sa Diyos. So may makita ba ta bisan gamay lang a portion sa life ni Job nga deserve niya ang iyang experience? Wala kag hindi mga butang. Pero inita ng mga butang nga nabasa nato kag nakita nato mga uturan. Every time na magwali kami, every time na magbasa kamo mga uturan, daw kahapos ng basahon inita ng mga butang. Pero katuta ng butang na nag-abot sa kabuhi ni Job, may bayad to. Every time, whatever nga nag-aabot sa atong kabuhi, there is always a price, mga kapatid. Katutanan, dili to, kag wala to nag-abot sa life ni Job, nga libre lang, kundi tanan to, may price sa kabuhi ni Job. Nagkataon lang na pagbasa na to from chapter 1, mga uturan, ang introduction dayon, ang mga kaayuhan dayon sa kabuhi ni Job. Pagtandaan na to, dili to instant na nag-abot ang mga bagay na ginpakita na to dira mga uturan ng mga assets ni Job sa iyang kabuhi. May kaistorya ko kanina, Pastor Brian. Dimension ni Sister Pinky. Nakahilak, it is because of emotion. Dili lang sa emotion kundi sa kaayos ng Ginoo dito sa lubaan. Nung utanas Pastor Brian kung nakatilaw kami, wag ko ning tingog kayo. Sister Honey niingon, nakatilaw. Grabe ang experience mo sa lubaan sa wala kay balod. Katuta ng mga butang, kung ano ron ang nakita sa ilubaan, kung makita ko sa isa katao subong, daw kahapos lang na magsiling. Wow, amin ano? Just like sa life ni Job. Kung ano ang atong nakita kanabasahan, katutanan may price. Deserve ni Job nga i-bless sa Diyos mga uturan. Tungod si Job na declare a man of integrity. Palakpak para sige. Inita na mga butang nga ara kay Job mga uturan. Daw masiling nato sa atong kabuhi nga kahapos lang from chapter 1 to chapter 42 na taon din nato, then end na sa life ni Job matong ibasa. Pero sa life ni Job, mga uran,
may daladala ini nga magbukat ng testimony sa iyang person. Now, una, Brother Johnny, sa tanan niya nga assets, tawag na ito ni blessing. Tanan magasili, blessing. Blessing ko. Tanan nga ako gimensya, blessing. Positibo, kayo na. Tanan nga naani mo ron, mga kakuran. Hindi ko maghambal nga nakuha na nimo sa hapos. May kapital ka sa Ginoo. Kung musiling man, grabe, pasulunay mo sa lakyan ba? Grabe si Pastor Arnel, may motor ba? May gawa, nagdinugling motor. Pastor Arlo, grabe ba? Mayo kayo mo na. May kapital na. Nangalagad kita sa Diyos kasero. Ang kapital ng ato mauturan nga dili makitaan sa merkado. Ang atong relasyon. Ako ni address mauturan sa tanan nga nangalagad sa Ginoo. Dili ta pabayaan siya. Dili na masulat ang atong ngalan sa Bible. Pero kung may mga Jordan mo, mas maayo. I-encourage ako. Para nga sa walang makahibalo kung ano na ang imong blessings, asset nga nag-abot sa imong kinabuhi, makabasa ka o makabasa sila. Dili kayo basa-basa. Dili ka ma-discourage, Pastor Arnel, sa sitwasyon sa ministry ko. Many times yung kinahambal, dili na mo. Sugdi lang ang buluhaton nga ditugyan sa Dios sa imo. Just like sa ginhambal sa atong overseer, sugdi lang diri ang Dios bahala sa nagtuo kita mangkuran nga ang Dios na atong gialagaran hindi magpabaya sa ato. That's why we bless si Job sa Dios mangkuran. Tungod ang atong Dios nga gialagaran hindi pabaya ng klase ng Dios. Kalau ay man nga si Job, a man of integrity, perfect, just, nga wala sa blessing sa iyang kinabuhi. Mahuyan ang Diyos sa life ni Job kung di niya i-bless Brother Isti si Job. Ka-unfair, unjust, kung ang Diyos galantaw kay Job nga faithful sa iya, nga dili niya i-bless ang assets ni Job. Kalau ay nga atong overseer, nag-ministry, ako, kang ining mga pastor, many years na mag-abot sa among kabuhi, walay blessing nga mag-abot sa among kabuhi, mahuyan ang Diyos. Gano man, gawali kami sa kaayo, gahom, provision sa Diyos mga kulang. Kung mag-declare ko, God is provider. Kag nagkabilin ko from 2011 hangtod karon kung design ng Japon na akong sitwasyon, mga kuturan, mahuyan ang Diyos. Kung may mga tao nga nag-protect sa ilang integrity, mas labing nag-protect ang Diyos sa iyang integrity. Kaya once na ang tao may integrity, hindi siya mahuyan base sa atong ibasa. Now, kung hindi i-bless sa Diyos si Job, maano ang Diyos mauturan? Mahuyan. Tanan ng mga brother, gasmile karon, ulit ko sa balay ng problem, realidad na. Pero dili ko ipasabot, pabay ang task. Hambal ko na share, victorious. May atubangon kita ng problem, mga kakuran. Pero sino ang bida, sino ang producer,
Sino ang writer? Si Coco Martin sa probinsyano o kung saan ako sa mauto ako preaching last year. Buti ka nun, walay tsansa ang defeat sa atong kinabuhi mangkuran kung Diyos ang kapanguna sa atin. Nagsilip pa ganin ko ni Pastor Ken, ga-design ko si Pastor Ken of drums. Karon, tanawan niyo dito, nagkulang ba ang Diyos, Pastor Ken? Wala. May process lang. Pero God is not unjust God. Nadili niya i-bless ito. Okay, next. Ano yan? Diri kita, mga kapatid. Ang word nga transition, broad ini. Kag may duha ini ka-impact sa negatibo at positibo. Ang word nga transition from the word trans. Makabatik tag transgender. From male to other gender. What? Relate? So, anak ito kuban? Bali na sis? Anak ba? Transition. Dire na ta, video hard na ni. Transition. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, revival! Woo! Jesus, sadya kayo. Sa local, sa conference, general conference, woo! Asset na to ning blessing, yanaan na to. Pero may transition, Brother Christian. Ang word nga transition, may process. Dili ni basta-basta. Pastor J, ang word ng transition. Gikan sa maayong kahintangan ni Job, gikan sa asawa nga loving wife, supportive wife, children ni Job, friends ni Job, brothers and sisters ni Job, servants ni Job, from good relationship, good situation sa kabuhi ni Job. Second, my transition, Pastor. Siling nila, saan po ka magmanggaranon? Ang ipamangkot, pigado. Ang isa nagapan, saan po ka magpigado? Ang ihay pamangkot, manggaran. From one place to the other. From one gender to other gender. From present one situation to other situation. Transition. Ingon ang Psalms, bulahan. Daghang pitring bulahan? Dili man doon, no? Bulahan ng babae nga tanan. Dili doon. Kaya pero ni Santo, no? Baka na ni Ron? Bot nila. Transition. Grabe. May mga kaliwatan or may kausaban kumusulod ang transition. Sa tanang wala kabalik sa inyong mga lugar, 5 to 10 years makita mong transition sa inyong lugar. Nagpakita diri, nag-complete ang noise pan, taas na si Joshua. Taas na si Jukas. Nakita na ko kagabi
Ako sila gimensyon, mga bata, ang mga walay pulo sa una. Pag-play nila atong Monday, tag-asa na. Wednesday, first time. Tag-asa kayo. Si Beauty, always naman makita. Dili, mga kuran, pero murag na amazed ka sa transition. Tatas na sila. Walay labot na develop ang ilang mga skills sa pagtukar para sa Diyos. Nagsulod ka sa church, mauni realidad. Wala tayo gi-carry, wala tayo gidala, even single verse. Kung wala ka gidala, mayakin mo. Pero mostly, sa nagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo, wala tayo ginadalang verse. Hindi kita kabalo mga muyo properly with spirit. Hindi ka ka-stand sa kamatuoran because babe pa ka sa imong pagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo. Weak ang imong pagtuo tungod pagtuo pa ka, Sister Cheryl, sa pagpangalagad sa Ginoo. But the good news sa sining agapi, tandaan na to, there is always transition. Kung may duhaman ka-impact ang transition, dili na ko i-encourage ang kalausa nga pilion ang negatibo na impact sa transition. Dili ko sa positibo nga mga signs, mga kulan, sa word na transition. Nagtaparay diri sila Pastor Joy, si Pastor Arnel, dilantaw na ko, liwang pa si Pastor Arnel, gwapo gyapon ko siya. Pero mas gwapo siya. Mura siya assistant preacher. Black ako, barong pa doon. Gimurang na niya ko ng barong. So, una rin kapalit. Oh, ginantaw ko. Yun, ibigay. Gusto mo nantaw? Natin, i-save mo. Pastor Joey, ako gilantaw yung picture sa una. Isorte na ko na gasayab ang long sleeve. Gasayab ang long sleeve sa rin na. Iwangit yung pastor, yung long sleeve niya, marag dako pagkakasuruli. Kabukan. Look at Pastor Joey. Gawarong mabili. First time lang yan. Convince mo kung may transition? Amen! Pastor Brian? Amen! Choppy siya lumingkat? More choppy siya. Nanawa niya, wala na yung panabutig. Nagwapo akong mga pastor. Napagano ka mga pastor? Huwag mong kabantay sa una ang iyong mga baro, di mo kabalo. So, ingon ni Sister Pinky dire. Ano sa to, Sister Pinky, ako boss? Loran? Loran o? Singular. Karang kulampi kayo. Di ko matakap lang daw sa kitchen yung mga tao. Dili lain ang tao ng isuksok. Pero kung katiniguang na si kitchen, di ko ganahan mo sa ayaw ko na. Oh, dalawa. Ganaan ka sa una, sis? May transition. Nataway mo ito pa. Mausap na 5 years pa rin. Ay mo kabalakad, nagatigulang sa edad. Dili mo matigulang sa inyong postura kung ang imayan sa Ginoo. Mukuyaw sa gihapon. Pero sisingin yung backslide mo. Backslide mo pag-uli.
patiguang. Sige po. Because, aray pamati mo. Because sin, ang sala makapatiguang sa ta. First time ako muna ako. Ito, mahira ko. Sundo na ko ito, verse 0. Serious na yun. Wala ko'y nakita ang backslider na gag-blooming. Utangan lang make-up, temporary beauty. Magpa-sexy sila para attractive. Sin. Mga kuturan ang naka-record sa Bible na makapagubah sa iwang imaya. Sabiran ka mo ngayong people, sa tanang kuyog na po sa una sa akong pag-alagad sa Ginoo nga pamatanon, basta mabackslide matiguang. Kay ang sala makapatiguang sa tao. Tinoon, Sir Jay? Ang sala makapatiguang sa tao. Kung nag-alagad ka sa Ginoo sa sugod, mga brother, di pa ko na ako yung Andre may mga tato. May tato ko na ito, verse. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, may transition na. Ayaw lang atras sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya may transition yun yung matabo sa atong kinabuhi. Brother Norman, walay humot. Ibisan usa ka bisis sa panahon si Pastor Joey, maabtan ako sa una. Wa ni humot ni mga pastor karon, Sister Edna. Ano man, ang sala makapapaho. Look at Pastor Joey na. Kung wala ni ibato sa Ginoo, kung buhig ka ko niyon, ambot, kung siya pa ni. Kurang patay. Buhay pa, ginagawa na. I encourage everyone. Kung may transition mang yun. From sin to forgiveness. From darkness to light. Ang iba titinguhan paano magsanag ang ilang kinabuhi. Usa na doon kabalde ako ang master of pan sa Bible School sa una. Aking doon mo. Para magwapo, ingon ako ang sasayo yun kay na, Pastor, para magwapo na ka. Dahil na mo na. Para magwapo na, kinabutan mo mo sa to. Foundation. Dili ka na. Sunscreen. Oh, sunscreen? Ha? Pero okay na sa Joby na. Kwako ng himaya sa Ginoo. Ang iyong pag-umangkon, wala na yung bulos. Too, Kapsol Joey? Kanina nga, gitabunan lang sa presensya sa Ginoo. Pastor Jolly, Pastor Ken, sa tanang mga ministers, I will guarantee, sumala sa tulong sa Ginoo, I will guarantee you, kung di mo matalikod sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo, mag-upod sa kanan ng mga nagatindog sa ngalan ni Jesus. Mga single, dili na kinahanglan nga sundo nato ang kalibutan para ma-attract ang lalaki kag babayi sa imong kinabuhi. Himaya lang sa Ginoo. He is more than enough. Kung naman ko ng alagad, kaming Sister Jill, sugod kinako ka? Dili ko. Ako na lang ulit.
Pero tungod sa Ginoo, ako'y Sister Jen. Very supportive. Blessed. Ganto mo. Dili pareho sa uban artificial ang beauty. Sister Jen. Napagkat na siya. Ate ko sa garpa ko. Iyang supportan na. Salamat sa akong mentor na nag-guide sa akin. Mga young people, produkto mi sa pag-guide sa atong pastor. Wa mi gabiga-biga. Wa mi gauna-una. Na-mention ni Sister Pinky ang ikatatlo. Brother Johnny. Dili na. Kinsa ron ang weak. Kinsa ron ang discouraged. Kinsa ron ang hopeless. Kinsa ron ang sino ngayon ang naligaw. Last na point na po mo, restoration. Wa ko nangalagad sa Dios nga bigaw. Wa ko nangalagad sa Dios nga nagapabaya sa akong sitwasyon. Wala ko nakatinero ginubaan sa 14 ka tuig. Sumala sa introduction ni Sister Jen kag sa mga membro nga naka-witness. Sometimes ang ilang pastor murag ma-misinterpret nila nga mention gyud ko sa mga bagay nga wala nang ikabalo ko, God will provide. Restoration, Pastor Gia. Kung ang tao failure, kung ang tao mangkuran discourage, tanan nga negatibo sa iyang mind, nagapanguna sa iyang tananon. Ibasa nga, di na akong basa kigamay. Pero kung ang tao dili mo biyak sa Ginoo, bisan pa naka sa stage sa discouragement, bisan pa naka sa stage nga failure, wala ko ma-encourage na maghimot na og sala. Pero kung na-failure ka, tonight, ang Diyos gabasa sa utok, gabasa sa kasing-kasing, bisan dili karon musulti, kitaon ka ni Jesus kung nakakay mistake sa imong kinabuhi. May restoration sining agabi. Paano maamunan ang restoration? Kung ang tao ginauhaw, ano ang iya himuon? Kung ang tao ginagutom, ano ang dapat niyang himuon? Kung ang tao mauturan, may kinahanglanon, ano ang dapat niyang himuon? Dili lang makita mauturan sa guwa na mention, but integrity is character. Tandaan na ito nga point mauturan sa restoration. Ang integrity nga ginatawag character. Pagbasa kapag hambal ni Pasuroy, kag sa ako na mention kay inang mga preachers nato mauturan, nagsiling ko, Lord, that's why nag-question ko dito, Pastor Joey, may tao pa ba lang na may integrity sa mo? Honestly, nag-listen ko o reconcile sa akong mind sa una-una. Because na-mention, Job, a man of integrity, the introduction sa iya, he was perfect man. Perfect ang tao may integrity. Ang Bible naghambal, walay perfecto sa ato. How come nga nangin perfect
si Job. Because Job nga atong ibasa, may integrity. Now, kung di mo kumbinsido nga may integrity mo, akong ipakita ninyo nga tinuod may integrity mo. Kung dili ka mutuong may integrity ka, karon nga panahon patuuhod ka sa pulong sa Ginoo. Palakpak para sa Ginoo. Gikan sa Yakob, gihimo sa Dios ang tao. Kag common nga mabatian nato, like His own image. Sa other version, like God's character. Ang tao ginhimo sa may integrity. Ang gihimo sa may integrity kaangay sa iya. Ang tao nga ikaw at ako ginhimo sa Dios nga may integrity, nga ang gihimo niya nga ako kag ikaw kaangay sa iya. Now, dili ka ng anak ka bright, sayo lang intindihan, brothers. Kung ang Diyos naghimo sa ato ni may integrity, kay pareho ta sa iya. Therefore, may integrity na. Usbo na po. May integrity ka. Naulaw lang ko una-una nga mo angkod. Because dimension man ko diri, Job was perfect. Maybe, ari diri sa atong subong maungturan, nga ang imong integrity, imong isalikway. Pero in the beginning, once na gitawag ka sa Diyos from sin to forgiveness, from darkness to light, sa panahon nga naa nagsugod ka sa pag-alagad sa Ginoo, gibalik sa Diyos ang integrity mo. Nga ginkuha, ginguba sa yawa dito sa Garden of Eden sa kay Adam at Eve. Pero tandaan na to, ang tao from the very start na ginhimo sa Diyos, built in sa atong kabuhi ang integrity. Nagkataon lang because of sin ni Adam at Eve sa atong generation, ang integrity wala na nato masuksok sa atong kinabuhi. Now sa panahon nga may mensahe kita na matian, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Nagtuo ta. Nag-abot sa aton ang pagtuo. Nakabati tagwali. Pastor man o dili. Nakabatungtag pagtuo sa atong kasi-kasi. Then, Pastor Joey, ang third na ginagamit, gibalik sa Diyos ang integrity. Paglakat sa prodigal son, wala na say ring, wala na say bayo, nga nag-identify nga anak sa hari, sa manggaran. Pero sa iyang pagbalik, gibayuan siya, gisuksok balik ang ring sa iya. Kada isa sa aton, kung nawala man sa iyo ang integrity, hindi ka maghambal na wala kay integrity. Gingkawat lang, gingubat lang sa yawa, gindisignan ka sa yawa kaukuran. But may integrity kita nga nakabutang dira sa atong kinabuhi. Di po na po ni gisuksok, giplansa ni, gihangir ni. Kung dili na po ni masuksok, dili ni mauniron ang akong gibayad. Ang integrity
na ara sa atong tapat. Sa panahon nga wala ka ta nag-alagad sa Ginoo. Salamat Pastor, Brother Pedro. Suportahin this. Sa panahon wala ka ta nagsuksok. Sala na ang nagarule sa atong kinabuhi. Dili na integrity. Dili man ka musugot sa imong sitwasyon. Pero once sala na ang imong gisuksok, dili na ang integrity. May dako yung diferensya. Bisan ano, kaputi, kaitong, kapigalo ang gananan sa tao. Pero kung ilisan siya ginsakto, pagabuhon siya, mausapin siya. Wasak ang atong kinabuhi. Guba ang ato ang kinabuhi. Because of sin. Isuksok na sa taong sala. That's why ayaw mo kahisa mo ng Proverbs. Many times, even preachers, ayaw mo kahisa sa trending sa kalimutan. Dili integrity ang ilang isuksok. Never. Never. Last year, i-mention ko kayo na sa certificate. Naglisod ko sa akong pagulingod. Before conference last year, Pastor Ronnie, dili ko kabulag kada adlaw mo lantaw di kong YouTube o Facebook. Dili na ko kahawa. Trending mo. Lifestyle sa tao. Dili na ko kaya, o sa kagabili, di ko kalantaw cellphone. Dili na ko kaya last year. Pero sa tumatay, siling ko, itry na ko. Good line. Ato ikabuhi ang sala. Wala akong kunang ingon nga gagunit ang cellphone kapakasala. Pero good line, kulitan na siya. Good line, kulitan na siya. Once na gunit-gunitan ni ang sala, dili ka ma-restore. Kung gisuksok ni mo hugaw ang imong sitwasyon. Kung suksoko ni mo ang sala, dili mo enter ang integrity. Tandaan. Pero kung ubaho na to ang sala, ubaho na to ang sala. Sa Busolyoe, isuksok balik ang integrity. Siling sa atong verse here, sumala sa pulong sa Ginoo, and I agree. Ara sa ato. Ara sa ato! Decision. Nakahangir ni siya rin. Pero kung yung ko dili na ako nasusukon, dili ko na ako. Integrity. Third year na niyo. Naabayir nga gipabayan ta sa Dios. Wala. Naabayir nga may kapakyasan ta. Yes. Naabayir nga na-failure ta. Yes, Brother Johnny. Pero wala ko'y nadugduman nga gipabayan ko siya. Basta dili lang talubiya! Kapiliin na to ang restoration. Usap na. Dili ta mo suguban nga naigol yung Ginoo, pero I know sa tanang may Holy Ghost. Dili mapiti ang presensya sa Ginoo. Mauna ang akong prinsipyo. Because integrity is character. Gigamitan ng bugat nga terms, Sir Pinky, hypocrites.
strike sa akong heart. Gi-uninstall ako yung people hangtod karon ang akong Facebook. 6 months lang na uninstall na ko ang akong YouTube. Tungod na kami dinalantaw pero maintain ng mga wali o mga kanta. Kay dili ako kaya. Bisang mingo pa kagabasa ko sa Bible. Pero for me, dili ako kaya. Kaya ma-maintain ang integrity. Kung sige kong lantaw Facebook, para nimo kung kaya nimo, ayaw. Dili na ako kaya. Ano man, kaguba sa akong focus sa Ginoo. Dili ko maging victorious. Ang dili makita ang integrity. Conclusion. Ipakita na po sa mga overseer kag sa mga ministers gini natin kung bakit. Job chapter 42. Ako na lang paano dito. Sa chapter 7, after the Lord had finished speaking to Job, He said to Eliphaz, usa sa mga friends, una nga nag-istorya gyud ni Job, si Eliphaz. Gi-istorya sa Dios si Eliphaz. Chapter 42 verse 7. Sa panahon nga nahuman sa istorya ni Job, gi-istorya sa Dios si Eliphaz nga friend ni Job. Siling diri mangkuran. I am angry with you and with your two friends. Pila kabilog ang close friends ni Job? Tatlo. With you and your two friends. Nasuko ang Diyos sa ilang tatlo. Why? For you have not been right in what you said about me. Thank you, Lord. As my servant Job. Ako ani ito. Every time nga gitira sa yawa si Job mga lukuran, do you think malipayon ang Diyos? Dili malipayon ang Diyos nga ginatira ni Satan si Job. Dili malipayon ang Diyos. Pero may agreement si Satan kang Diyos. Giagwanta ra sa Diyos ang iyang balatyagon. Kung makita niya si Job gisakit. Bukat ayon. Ining tatlo pagit. Yes, naa sila sa tayo ni Job. Pero nagbukat na kasi gusto nila from chapter 7 to chapter 22 to 23. Gusto nila na ako po ni Job ihang sala. Sila ni Job, I am sinless in the sight of the Lord. Ayaw ko pilita nga mangin makasasala kay wala ko'y sala. Every time di ay nga nagasulti ining tatlo, ang kasing-kasing sa Diyos ginakumot. Why? Job is faithful. Job is faithful. Kung nagmatutong ko sa inuman, nagmatutong sa Kasuloni, kung nagmatutong ang atong mga pastor, kung na ay mga problema sa ato ang pag-alagad sa Ginoo sa ministry, dili na anad na disiplina sa Diyos. Some of them, gi-allow sa Diyos. Pero every time na makita ka, Pastor Arnel, nga ginaaway ka sa mga tao nga naa sa iyong palibot, bisan wala kay sala,
Kay i-allow sa Dios na sakitan gyapon ang Dios anang panahon na. Pero giagwanta na sa Dios. Sa life ni Job. Si Lindri mauturan na akig ito sa akong pagbasa. Dire, last, verse 11. After na naging instruction sa Diyos na maghalad ka mo, pangamuyuan ka mo ni Job, kag patawaran ko ka mo, ang tatlo ka friends si Job, nga naghapoy o malain kay Job. Gipasaylo sila sa Job, dili tungod nila. Gipasaylo sila sa Diyos, dili tungod nila, kundi tungod sa prayer, Job. May mga kaaway kita, mga ministers, damo kayo ng ating kaaway. Personally. Sometimes kaaway ko ng mga pastor. Pero nabatian akong testimony. May mga nagpakamalaot sa atong overseer na iyang ipasay. And that's the time ipasaylo sa Diyos siya. Dili ko sa verse 11. Then all his brothers, may mga utod siya. All his sisters and former friends, Pastor Ken, came and feasted with him in his home. Ang iyang mga utod na babae, utod na lalaki, kag ang iyang mga former friends, nagpupod sa iya ginhiwat na fest. Nag-celebrate si Job. Nagpakita na ang iyang mga isuon na lalaki o babae o ang iyang mga former friends. Diin sila sa time na si Job ginsakit sa Diyos. Diin kung naamoy ginapabugal, biyaan ninyo ang family sa AFC. Biyaan ninyo ang family sa Diyos. Pilion ninyo unbeliever friends. Pilion ninyo unbeliever nga mga family ninyo. Sila ni Jesus kung maglabaw ang iyong gugma sa ila. Kung may isadri sa aton, nga mas pilion nimo ang tingog sa mga unbeliever nimo nga mga pamilya. Where are they sa panahon nga si Job nagkalisod? Diin sila. Pilion ni Moses ay mong ginikanan nga wala sa Ginoo. Pilion niyo yung mga classmates. Pilion niyo yung mga barkada. Mag-abot gali ang pagtilaw sa imong kinabuhi or maybe judgment sa Diyos. Dili na sila mong unong nimo. Ningkuyog lang sila ni Job. Even his wife. Kay gi-bless si Job sa mga properties, sa iyang mga assets. Pero sa panahon nga nawala ini tanan, diin ang wife ni Job. Naakig ko sa panahon nga nabasa ko nito. Nagbalik sila na si Job i-restore na sa Diyos. Wala sila sa panahon si Job gi-atake sa kalatian. Wala sila sa panahon si Job nangitag tawa mo yung karis niya. But instead, may tatlo tuod pero gipasakitan dugang si Job. Naapay Eliho nga gusto yun niya nga muangkon si Job nga nakasala siya. Sakit na kayo sa heart ni Job. Pero ang ingon ni Job, I am sinless.
Pilion ako ang akong pastor. Pilion ako ang family na alagad sa iyo. Ingon ako kung ako mo laing lugar, kung mudukol mong church, dili mo babayan. Why? Ang heart sa Diyos kumukuyog sa kalag ang kondisyonan. Magatindog. Riches! Saan mo gitbasa sa rin ang kuban? I know God is working right now in your heart. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteousness of the perfect shall direct his ways, but the wicked shall fall by his own wickedness. Brother Norman, kung piliin mo ang imong barkada, kagipilit mo sila sa una, pili sila maunang imo. I encourage also Brother Este. Piliin ang bisyo, piliin ang sigarilyo, piliin ang ilimnon, piliin ang drugs, piliin ang disco, piliin ang riches. Wala na. Maayo lang na sila kay gagasto ka sa ilang ilimnon. Maayo lang na kay gasyel sila sa ilang drugs, sa ilang sigarilyo. Kay makabalos silipina. Pero sa panahon nga si Diyo wala na ikabalos, diin ang iyang asawa, diin ang iyang mga utod, diin ang iyang mga abyan. Kung nasa lata sa desisyon nato ng legal, kagibiyaan nato ang ministry para sa riches, glory, temporary joy. Now, God is going to restore your integrity. Ayaw niyo po